Naniniwala ang House Prosecution Team na napatutunayan na ang mga aligasyong nakasaad sa impeachment complaints sa unang linggo pa lang ng paglilitis. Si Kate Renya sa detalye. Sa unang linggo pa lang ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, iginiit na ng House Prosecution Panel na nailatag na nila ang unang bahagi ng kanilang kaso sa harap ng Senado. Unang tinalakay ng impeachment court ang Article 4 ng reklamo. Ito ang umano'y grave threats kaugnay ng mga pahayag ng Vice Presidente noong November 2024. Sa unang testimonya, iniharap ng prosecution si National Bureau of Investigation o NBI Senior Agent John Mark Calilong na nagpatunay sa authenticity ng mga video na naglalaman ng mga pahayag ng pangalawang Pangulo. Para sa House Prosecution, mahalaga ang testimonya ni Calilong dahil dito nagsimulang maisalin sa ebidensya ang mga paratang na nasa articles of impeachment. First week po ay importante dahil the prosecution started converting the allegations as contained in the articles of impeachment into evidence which was tested or which was subjected to cross-examination. So hindi pa po nagtatapos ang impeachment sa first witness. Iginiit din ng prosecution na lalo pang napatibay ang kanilang posisyon matapos gamitin mismo ng depensa ang nasabing video sa cross-examination. Para sa amin po sa prosecution, wala na pong debate dyan. Parang pinapakita nila na authentic. Bakit sila magpapakita ng portions of the same video kung hindi sila naniniwala na ito ay authentic? Sinabi naman po ng kabilang panig na hindi ho nila dinebunk itong authenticity ng video na ito. In fact, ginamit nila ito sa kanilang pagkocross doon sa aming witness. And this alone gives the idea na authentic itong video to dahil isang video lang ho yung pinag-uusapan, isang video lang ho yung ginamit. Pero para sa prosecution, hindi lamang ang pagiging authentic ng video ang usapan. Giit ni na House Prosecutors Laila De Lima at Chel Jokno, malawak din na issue itong umano'y pagbabanta at pagpapakita ng karahasan ng bise. Anila, maaaring makaapekto sa pangunawa ng publiko ang mga pahayag ng isang mataas na opisyal, kaya't kinakailangan itong masolusyonan. So, yung culture nga of violence, alam nyo naman yung sa pamilya nila. And yung kanyang lengguwahe is about violence. Those events, a character of violence, and which could affect society. Nagagayahin ng marami na okay lang pala ang magbanta, okay lang pala ang pumatay. Kasi yan ang pinakita ng ating Vice President. Tingin ko, kailangan din pag-aralan ng ating mga sociologist at ng mga iba't ibang mga disiplina kung ito ba ay ngayon nagkaroon na ng koneksyon dun sa nangyayari mga violence sa ating mga paaralan. Kasi nga, kung ganun nga yan, then lalong-lalo na nangailangan na itugunan natin agad itong problema bago pa siya lumala pa. Sa pagpapatuloy ng paglilitis ng Senado, inaasahang maghaharap pa ang House Prosecution ng karagdagang testigo at ebidensya upang palakasin ang kanilang kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News.